Today, we're going to talk about issues of Ellen G. White. There is a question says, is kneeling the only proper position when praying? As Ellen G. White says, get down upon your knees. This is the proper position when praying. Does it mean that we're going to kneel down always when we're going to pray? Let's find out as we're going to tackle and as you're going to watch this video. Happy AY meeting sa tanan. Karon pa po na atong pag-isgutan ang kneeling in prayer. So, adunay issue kang Ellen G. White. Ingon sa issue nga, is it kneeling the only proper position kung mag-abot ka? Kinahanglan ba daw nga permanente ra siya kita magluhod? Kay niingon sa Ellen G. White, get down upon your knees. This is the proper position always. So, niingon diri nga mo kneel down o niingon po siya nga this is the proper position always. So, bot pa sabot ba ni mga kaigsuunan na kinahanglan o mag-ampo ka kay always ka tang magbot. Okay, so atong tan-awon unsay mga gisulti sa Bible. Atong mabasahan na ay different modes of prayer in the Bible. The first one is bowing the head in worship. So, ito po atong ulo. So, mag-ampo kita. So, atong iduko. So, mabasa ni siya sa Genesis chapter 24 verse 28 and Exodus chapter 4 verse 31. So, daghan kayo mga verses na atong mabasahan sa Bible. Makita na mag-bow sa ato ang ulo, sa ato ang pag-ampo. Then, second one, falling on the face. So, ang ulo ipadutugin sa kanang tagos, ipadutok pag maayo, iaki lang ang atong ulo o duko, padulong dito sa ubos. Makita ni siya sa Genesis chapter 24 verse 52. Pareha sa gibuhat ni Jesus Christ during dito sa Gethsemane. Katong dakpo na siya sa mga soldiers kay aron daton siya dito sa adto sa paglutos adto niya dito sa Pilate or kang Pilato. Next is the third one, the kneeling posture during Solomon's temple dedication. So, ano na siya? Ang pagluhod, kneeling position. So, makita niya siya, mabasa siya sa 1 Kings chapter 8 verse 54 na makita niya siya during katong sa time ni Solomon. Mag-dedicate, so mag-pray, nag-kneel down. Then number 4 is the standing posture. Not only the Pharisees stood in the proud attitude, but the publican not lifting his hands to heaven. So mag-stand up. Mabasahan nato din siya gyapon sa Mark chapter 11 verse 25 and 1 Kings chapter 8 verse 22. Katong ang publican ug ang Pariseo nag-ampo sila na nagkaroon. Okay, now, so kneeling in private prayer. So, sa ato karon, ampo ta sa Ginoo. So, mag-kneel down ta. Naatay private na pangayoon sa Ginoo. Ampo sa iya ha, mag-kneel down ta. Ato i-bow, ato ang ulo. Then, we're going to pray ngadto sa Ginoo. And then next, kneeling in our schools. Sa ato adiyas, ato ang school dira sa STA, atong church school. So we are teaching the pupil
Ellen G. White says, during their worship time in their church, especially in the second service, adunay usa ka igsuon nga siya'y na-assign para sa what do you call this pastoral prayer. Unya, giingnan siya ni Ellen G. White na siya while he is leading the prayer for the pastoral prayer, dapat nga magluhod siya. So dapat mag-kneel down gid when leading the prayer in the pastoral prayer. And also, mao to siyang time nga niingon si Ellen G. White na get down upon your knees. This is the proper position always. So when we're having the pastoral prayer, dapat magluhod gina siya. Kinahanglan mag-kneel down ta, dili ta na mag-stand up or mo isubsob ato ang ulo sa kanang ground na mag-pray. So mag-kneel down ta and ask God's presence or the Holy Spirit to be with us and also the participants. And then also the one that the participants is going on the pulpit, sulod na sila dire, pag-abot nila sa igbaw, mo kneel down pud sila kay asking God's Holy Spirit so that they can do their task here on the pulpit. So when the minister enters, it should be with dignified solemn mien. So kinahanglan mag-ampo ug mag-ask sa Holy Spirit sa Ginoo nga maoy mag-lead while naadiri sa pulpit. So that is one of the position when kneeling down. And then there is also instance na we're going to pray in a standing position, especially after the speaker or after the message of the speaker. Nganong mag-stand up man ta after sa message of speaker. So ingon diri ang pag-stand up, nagpakita na siya sa ato ang response ngadto sa naghatag og message or ngadto sa message nga atong nadawat. So for example, moingon ang nag-message diri sa ato pangan nga ang Ginoo may mag-bless sa ato ang mensahe na nadawat. So it means nga as a response, we're going to stand up and we're going to pray earnestly to God. Ang atong mensahe na dawat is mulid sa ato o mugayad sa ato. So as a response, we're going to pray in standing position. So it doesn't mean na we're going to kneel down always. We're going to kneel down always in prayer all the time, but we can pray any position that we have as long as we're praying earnestly to God. And kneeling down is depende kung kung unsay ato ang ginabuhat or asa ta na place. Kay og naa ta sa church, so of course we are going to kneel down. Kay sometimes og ato siyang tan-awon nga ay kinahanglan magluhod jud ko, kinahanglan mo kneel down dayon ko unya murag nawala na ang center ngadto sa Ginoo. Kay for example naa ka sa imong opisina or sa trabaho unya pagkahuman nakahikomdom ka na mag-pray ka unya pagkahuman mukalit ra kag luhod diha sa atubangan sa inyong hallway or diha sa imong lingkuran. So imbis na makita sa mga tao nga makakita sila nga nagampo siya. So ang imuhang pag-ampo na lang pag-position mo sa pag-ampo mo ay ilahang mabantayan, dili ang imuhang pag-offer nato sa prayer sa Ginoo. Or for example, naa ka sa sakyanan
Yan, after ka, mag-pray ka sa nagsakay kag motor, nagkahuman ni lusad gid ka sa motor kay nag-kneel down ka diha sa kalsada. So it doesn't mean na kinahanglan mo kneel down jud ka. So you can pray to God at any position para basta lang na ang imuhang pag-ampo niya is sincere o naagid ang pagdayeg nimo kaniya o ang paghatag nimo sa imong kaugalingan, because we're nothing even in ourselves only, but it's God who is leading us. And before ko mo lingkod mga kaigsuunan, aduna kay pagbabasahon sa there is a Mark chapter 11 verse 24. It says here, "Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you will have received it, and it will be yours." So kung mag-ampo ta mga igsuunan, ato na siya nga we should have faith in our prayer. Kay kabaluta nga kung mag-ampo kanita, tubagon gina sa Ginoo. But our prayer must be lie on God's will. Kaya basta yun niya mag-ampo tangang Ginoo, tagay ko sa sakyanan ugma. Pero hindi man na siya mao ang will sa Ginoo. Mao na atong ipangayo sa iya. So when we pray earnestly and we have faith with it that God will grant our requests or our prayers. So, maara na siya, maayong hapon sa inyong tanan.